Hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. Welcome back again to my channel and eto may nakita ulit ako kay Sir Crips. Multo sa haunted restaurant. Tara nga, tignan nga natin to. Multo edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, taas sa apparition. Ayan, ayan. Ano, kumakanta pa oh. Makakanta pa si Coco Nyang oh. Oh, kulay green naman ang multo ngayon. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay bumisita sa isang abandonadong restaurant sa China na pinaniniwala ang haunted. At marahil ito di man naman dahilan kung bakit walang interesado na bilhin ito. Yun ay kahit matagal na itong ibinibenta sa murang halaga. At sa pagbisita nga ni Xiaolong ay sinubukan niyang alamin kung totoo nga ba ang mga kwento-kwentong ito. 这完了，踹开吗？ Kulay green yan. 这个没有，但是这个就有。它不， Pinagbuksan siya oh. Sumara din. 我操！ Oh, welcome ka daw, sabi ng multo. 我操！操！ 我操！来！哎呦我操！刀，兄弟们，跟沾血了似的。我招刀仙儿得了，兄弟们。 我操你妈！我发了，全是血！ Ba't may kutsilyo dyan? Ano nangyari? Gumalaw. Baka naman inusog lang niya. Oo, naman itong Chinese na to. 我操你妈！ Nagtitili eh. Doon kala mo bading eh. Ay na, matatapang pa kayong mga bading na kilala ko dyan eh. O sino sasaksakin mo yung multo? Sa umpisa pa lang nakita na ni Xiaolong ang pagkalaw ng doorknob ng isang pinto at ang kusang pagbukas nito. Sumunod ay nakita naman niya ang isang kutsilyo at maya-maya pa nga ay nagulat siya nang bigla na lang itong gumalaw. 这是什么？黑的。Ano yan? Tumunog na yon. 哎呦我操！啥事儿？哎，又来了这事儿！我操！ Bumukas yung ilaw? 我去你妈呀！我操！去！
Nagtitili na siya, guys. 操你妈！哎！我操你妈！炸我！啊！ Sa bahaging ito ay nakarinig si Xiaolong ng tunog at may naamoy na gas. Maya-maya pa ay napagtanto niya na mula pala ito sa tangke ng gasol dahil bigla na lang Umapoy. itong nagliyab. Agad-agad naman niyang nilapitan ng tangke at nagawa naman niyang patayin ang apoy. Pero di pa siya nagtatapos. Anino ba yun? 我操！我动你兄弟们！哎！我操！ Parang naglalaro ng horror games eh, no? 我眼睁睁进这里头来的。啊！我这去你妈的逼！操！谁下？Mula sa salamin ng isang kwarto nakakita Ayun, anino nga, oh. si Xiaolong ng di man na isang kulay green na emahe na mistulang isang tao na naglalakad sa loob nito. Baka alien yan. Pero nang agad siyang pumasok sa loob ng kwarto, ay wala naman siyang nakitang kahit ano na naroon. At habang siya ay nasa loob ng kwartong ito, ay bigla na lang sumara ang pintuan at dito na siya nagpasyang iwanan ng gusali. Pero habang siya ay paalis, ay muntik pa siyang tamaan ng bumagsak na malaking bakal na ito. Delikado. Nakalabas naman ng ligtas si Xiaolong matapos ang pangyayaring ito at mukhang nakakuha na siya ng sagot kung bakit walang gustong pumili sa gusaling ito. Pero ang mga pagpaparamdam kayang ito ay mga patunay na totoong haunted ng abandonadong restaurant na ito. Isa nga kayang multong nagpakita kay Xiaolong sa kwartong ito? Kayo, ano sa palagay niyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Erica. At mula naman ito sa isang Malaysian TikTok user na nagtatrabaho bilang isang Eto, ano namang multo to? caregiver. Ayon sa kanyang kwento, sa kanyang panunuluyan sa bahay ng matandang kanyang inaalagaan, madalas di mo na siyang nagigising na may mga pasa sa kanyang katawan at hindi niya alam kung paano at saan niya ito nakukuha. Pero ang pumapasok sa isip niya ay merong nangyayari sa tuwing siya ay natutulog. Kaya naman isang gabi, sinadya niyang iwan na nakabukas ang kanyang cellphone habang inire-record ang kanyang pagtulog. Wala pa naman ako nakikita eh. Sa bidyong ito ay nagawa niyang may record mula sa hagdanan na nasa tapat lang ng kanyang higaan. Ang mistulang isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan na makikitang ilang ulit na sumisilip sa kanya. Dapat ate, bili ka ng CCTV. Ayon sa kanya ay wala naman siyang ibang kasama bukod sa matandang inaalagaan niya na natutulog din malapit sa kanyang higaan. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Sina Casey at Colton ng YouTube channel na Mindset TV
ay bumisita sa isang abandonadong pabrika sa US na kung saan sinasabing madalas may nagpaparamdam Ito, abandon naman. at nagpapakita ang isang maliit na anino na binansagan nila na tiny at minsan na rin nakukanan ng mga owner ng pabrikang ito ang di umano'y aparasyon ng isang babaeng multo Ay, sa kanilang security camera. At sa pag-iimbestiga nga ng dalawa sa nasabing pabrika ay nagumpisa na agad silang makakita ng anino. Lower your light. I'm gonna bump my ISO then. Tiny, can you walk around this room with us right now? Can you show us that you're present? What? It's showing up on your camera. You see it? Yeah, that right corner. The corner over here. Yeah. Did you hear that? Yep. And my camera's flickering too. Are you seeing it? Yeah, it's like about a knee high. But it Little keeps like, like flickering, yeah. Something over here in that corner right here. dilim eh, no? It seemed like there was a shadow of some sort in the corner of the room just playing with our eyes. It was kind of hard to tell because it was so dark in there, but our eyes were definitely picking up something moving in the corner there. Ayon kina Casey, nakikita nila sa isang sulok ng kubo na merong isang maliit na anino na gumagalaw. At bagamat hindi na Sorry guys, may napindot lang. Kaya nawala. Dinig ko nga. Casey ay mapapansin na Casey, nakikita nila sa isang sulok ng kubo. Something moving in the corner there. Ayon Nasaan kay Casey, dito? nakikita nila sa isang sulok ng kubo na merong isang maliit na anino na gumagalaw. At bagamat hindi ito ganun kadali makita sa video, ay mapapansin nga na may isang maliit na anino na gumagalaw. At sa tingin ni na Casey ay ito ang tinutukoy ng may-ari ng Baka duwende yun. gusali na aninong madalas nilang nakikita at pinansagan nilang tiny. Duwende nga. Sinubukan maglagay ng dalawa ng EMF meter para malaman kung iilaw ba ito. Pero wala naman silang natanggap na resulta, kaya dumiretso na sila sa garahe ng pabrika para subukan ang di umano'y laro na sinabi sa kanila ng may-ari nito. If there's anybody here, can you communicate with us? Can you light up this device in my hand? Kakaiba yung EMF nila eh, no? It's obviously a very active area. We would hear that. I did hear that. Something like tapped on the car. This is obviously a very active area. We would hear that. I did hear that. 1, 2, 3, 4. 5. I saw this flash. Oh, back off. It was like a dark fog or figure just across the light wall. Oh, back off. Oh, Nagbilang. 6 daw. back off. What happened? Oh, back off. Creepy. If you're not comfortable, What's up? Listen. Footsteps. I heard it. We can hear you. Sa pagbilang nila, maririnig nga na may sumagot at tumugtong dito ng salitang 6. Pero ang mas makapanindig balahibo dito ay nakita ni Colton sa bahaging ito ang mabilis na pagdaan ng isang anino.
Matapos ito, sinubukan puntahan ni Casey ang kwarto na kung saan nakuhanan sa security camera ang tingin mo na yung multo ng isang babae para alamin kung Creepy ng babae, pero yung isa parang duwende lang eh. kaya ba niya itong ipaliwanag. So one thing that's really cool is there's a classroom upstairs where Frank actually had captured a woman walking by on one of the walls, and it was a shadow. A lot of people that see this footage try to recreate that shadow to see, okay, where would this person had to have been walking in order to cast a shadow on that particular wall. To give you guys an idea of how you would have to walk over there, if somebody walked out of here like this, the shadow would come out facing almost the same direction. You can clearly see in the video, nobody came out of here. It was only a shadow on the wall. Ayon kay Casey, kailangan may dumaan sa bahaging ito para lumabas ang aninong ito na katulad sa ginawa niya. Pero makikita Kaya nga yun. naman sa bidyong ito na walang taong dumaan dito na mga sandaling lumabas ang aninong ito. Multo kaya yan? Creepy. Ang mga tunog at mga anino kayang ito na naitokomento ng Mindset TV ay mga patunay na totoong haunted ang pabrikang ito. Mga multo nga kaya ito na posibleng gumagala sa loob ng gusaling ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Multo yan, multo. Wait, napansin Napansin ko rin. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan. Ayan o, yakap sa dilim. ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Kevin Brown at kuha naman ito dito sa atin sa Pilipinas. Sa bidyong ito habang nagkakatuwaan at Nagbibidyo okay pa oh. nagkakasiyahan ng grupong ito at kumakanta ang isang lalaki ay meron di manong napansin ng mga viewers na kakaiba. Ano kinakanta niya? Uy, may dumaan na puti! Hey! Sa bidyong ito na ipinapakita lang sana kung gaano kagaling ang pagkanta ng lalaking ito ay tila mas nakaagaw pansin ang pagdaan ng di man Ito nga, kita-kita nga yung puti oh, yung kaluluwa. Hey. isang multo sa bahaging ito. Ayun, in-enhance niya. Parang naglakad eh. Hey. Ang creepy. Wala namang nabanggit ang uploader tungkol sa imaheng ito at napansin lang ito ng ilan sa mga viewers. May mga nagsasabi na parang usok at transparent ang imaheng ito at ang iba naman ay nagsasabi na isa lang itong camera glitch. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Creepy. May isang lalaki sa Amerika na nagtatrabaho sa umaga, kaya naman sa gabi na lang siya nakakapunta sa kanilang lumang bahay sa tuwing meron siyang kailangang kunin. Pero isang gabi, napansin niya na hindi gumagana ang mga ilaw at may mga naririnig siyang tunog mula sa loob. Kaya naman naisipan niyang mag-record kung sakali man na merong mangyaring kakaiba. Abandoned na bahay yan? O bahay niya yan? Ay, hindi, bahay niya. Bahay niya. Akala ko abandoned eh. Di ko rin napansin yun ah.
Matapos niyang makuha ang gamit na kailangan niya at paalis na sana siya, nakita niya sa pintuang ito ang anino ng mistulang isang tao. Dito ay may sumitsit sa kanyang likuran at bigla na lang bumukas ang pintuan. Mapapansin din sa bahaking ito na nawala na ang anino matapos bumukas ang pintuan, pero dito Kaya nga oh. na naputol ang video. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ng lalaki ng kanilang kapitbahay dahil may mga naririnig di umano itong tunog mula sa loob ng bahay. At matapos nga ang kanyang trabaho, ay agad niya itong pinuntaan para i-check kung naisarado niya ba ang mga bintana at pinto nung huling pumunta siya dito. Creepy ng bahay nila. Meron na naman. Malamang ginalaw niya yan eh. Mia, Ano daw? Mia, Mia. ML. Narinig ko yun, may nagtatambol. Nakumpirma niya na naisarado naman niya ang mga bintana at pinto. Pero habang siya ay narito ay napansin ng mga viewers sa bahaging ito na mistulang may ulo na nakasilip sa kanya at agad ding nagtago. Maya-maya pa ay nakarinig naman siya ng tunog ng chimes at iba pang mga tunog bago matapos ang video. Di ba ginalaw niya yung ano sa kanina, yung sa bintana, yung chimes doon? Makalipas ang ilang linggo, muli siyang pumalik sa lumang bahay para alamin kung gumagana na ba ang mga ilaw at kung ano ba ang tunog na narinig niya nung huli siyang pumunta dito. Nag-ring may tumawag siguro sa kanya. May tumawag lang. Nakatanggal. Walang yakala ko ano yun. May tumawag sa kanya. Nakatanggal pala yung kwan. Ay. Sinubukan niyang buksan ang mga ilaw pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito gumagana. At maya-maya pa ay narinig niya na nagring ang kanilang telepono. Pero nang puntahan niya ito ay nakita niyang hindi naman ito nakasaksak. Matapos ito ay sinubukan niyang mag-setup ng camera para malaman kung may makukuhanan ba ito habang siya ay wala. May anino. Ay.
Sa bidyong ito nakuha sa iniwan niyang kamera, mapapansin na lumiwanag sa bahaging ito. Tapos may naglakad na Nino, nakita ko yun. Bumukas ang isa sa mga ilaw. Pero ang mas kapansin-pansin dito, Ayun na yung anino. yung isang anino na makikita sa bahaging ito. At bago matapos ang video, ay maririnig na sumara ang pintuan at may gumalaw sa iniwan niyang kamera. Creepy. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kaya na nakuhanan ng lalaking ito ay indikasyon na posibleng haunted ang luma nilang bahay. Posible kaya na dahil ito sa paglipat niya sa bago niyang tirahan? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ito may family ghost. Ang ating bonus clip ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Jenilyn Malana. At bagamat halatang fake at scripted di umano ang bidyong ito, ay nakapangingilabot pa rin itong panoorin. Mula ang bidyong ito sa di umano isang Indonesian ghost hunter na bumisita sa isang abandonadong gusali. Fake pala to eh. Fake nga. Pero tapusin ko na, fake daw eh. Wala na, di ba? Oh. Hahampasin na niya, oh. Sa umpisa pa lang nagpakita na sa bidyong ito ang di umanay multo ng isang batang lalaki na nakahawak sa isang babae. At nang sinubukan niya itong balikan, nakita niya sa kabilang bahagi ang isa pang babae. Hey. Muli naman siyang bumalik dala-dala ang isang patpat, Parang nasa horror house lang yan, ah. pero wala na ang babae ron. Sa pagpapatuloy ay muli niyang nakita ang batang lalaki at sinubukan niya itong sundan. Pero sa kanyang pagsunod dito ay nakita niya sa loob ng kwartong ito ang dalawang nakapangingilabot na babae na nakatitig sa kanya. Parang totoo eh, no? Galing. At dito na Okay, sa lahat ng mga nagustuhan to reaction video natin kay Sir Creeps, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe para kay Sir Creeps at mag-subscribe din kayo sa akin at huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you and maraming papanoorin. Bye-bye! Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga nyo sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! North, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro loads naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edit.
suicide.